Masaysayang araw po, it's showtime! Noong panahon ng mga Espanyol, isinulat ni Francisco Balagtas sa kanyang Florante at Laura, sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhan, kataksilan ay siyang nangyayaring hari. Hindi ba't hanggang sa ngayon, tila ang bayan, tinatawanan ng mabuti, pinapalakpakan ang kalokohan. Ngunit, kailan ba natin makikita ang mabuting ginagawa ng isang tao? Isang aral na makukuha sa maagang pagyao ni Jaime V. Ongpin, isang limot na bayani ng EDSA. Pribadong tao si Jimmy, tila hari siya ng corporate world. Ngunit, noong 1981, sumulat si Jimmy sa editor ng Asian Wall Street Journal at tinuligsa niya ang pagsalba ng diktadura sa mga pinaburang mga negosyo ng mga kaibigan ng Pangulo nang bumagsak ang ekonomiya at tinawag itong crony capitalism. Pinasikat niya ang terminong crony na dati ay positibo ang kahulugan. Kaibigan, ngayon ay katumbas ng isang kaibigan na hindi makatarungang pinapaboran ng nasa kapangyarihan. Sa panahon na nananahimik lahat ng mga negosyante, siya ang tumindig at ang pribadong tao nagkaroon ng konsyensyang pambayan, public conscience. Isa siya sa mga nanguna sa mga panawagan na wakasan ng diktadura at isa sa mga nangolekta ng salapi para sa kampanya ni Cory Aquino noong snap elections noong 1986. Matapos ang himagsikang EDSA, ninais na sana ni Jimmy na bumalik na sa pribadong sektor at nakikita niyang gaganda ng negosyo. Ngunit, siya ang inuluklok bilang finance minister. Sa kabila ng bigat ng pasanin ng lubog na ekonomiya, sinikap ni Jimmy na gumawa ng mga tunay na solusyon na batay sa kanyang mayaman na karanasan. Ang hindi nakita ni Jimmy ay ang matinding politikal laban sa kanya, hindi lamang ng mga kalaban ng administrasyon, maging ng mga kakampi. Kontrobersyal ang kanyang mungkahi na imbis na hingin sa mga bansa na patawarin ang utang ng diktadura, kailangan natin itong bayaran pa rin kahit na hindi nagamit ng tama upang muling maibalik ang dangal natin sa harap ng pandaigdigang pamayanan. Ngunit, hindi pinahalagahan ng kanyang mga sakripisyo. Noong September 1987, tinanggap agad ni Pangulong Aquino ang pagbibitiw ni Jimmy. Lubhang nalungkot si Jimmy. Bakit nagtagumpay siya sa pribadong sektor ngunit ibinagsak naman sa paglilingkod sa bayan? Nagkaroon siya ng clinical depression at noong December 7, 1987, nagbaril siya ng kanyang sarili. Nang siya ay mamatay, lahat ng batikos ay napalitan ng papuri. Ayon kay Senador Vicente Paterno, that is why he was made out to be a controversial figure in a society where it seems in public officials posturings are expected. Selflessness is thought an anachronism. Silence is interpreted as lack of achievement or covering up mistakes, and integrity is suspect. Naging obserbasyon ni Jaime Thobel de Ayala. Of lately, I have seen dramatic change in the character of us Filipinos. I see so much bitterness, such a desire to inflict pain, such petty rivalries. And I wonder if the revolution that we all felt we had fought together for the good of the country had made us worse rather than better individuals. Aantayin ba nating mamatay ang mga taong may integridad sa serbisyo publiko at katapatan sa bansa bago natin makita ang kanilang halaga? Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.